Isa pong mapagpalang linggo sa ating lahat. Kamusta po tayong lahat? Nawa tayo po ay laging nasa maayos na kalagayan. Salamat po sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na nabigyan po ako ng pagkakataon ng muli ng mga pagbahagi ng salita ng Panginoong Diyos sa umagang ito. God is good all the time, and all the time God is good. Glory to God po na panalangin po ay tunay na ito ay makapangyarihan dahil dito po tayo nagkakaroon lagi ng connection sa ating Panginoong Diyos at dito po natin na kinakausap ang Panginoong Diyos palagi sa ating buhay sapagkat kung wala pong panalangin, manghihina po ang ating buhay spiritual. Even the word of the Lord, kapag nalilimutan po nating basahin ang salita ng Panginoong Diyos, tayo po ay nanghihina spiritually and physically po. Kaya po sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita na ibabahagi po ng inyong abang lingkod. At pakitapik po ang inyong katabi, sabihin po natin, pinagpala ka ng Panginoon kapatid, fight the good fight of faith. Pinagpala ka ng Panginoon kapatid, kaya laban lang, kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Bago po ako magtuloy sa pagbabahagi ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na ibinigay mo po dahil kung wala ka sa buhay namin ay wala po kaming magagawa. Kaya tulungan mo nawa Lord na magkaroon po kami ng bukas na puso. Ano man na nakikita mong karumihan, kasalanan sa puso ko, Lord, hugasan mo po kami ng fresh blood mo, Jesus. Kahabagan mo kami, kaawaan mo po kami. Sa iyo po nanggagaling ang aming lakas. Sa iyo po nanggagaling ang aming hininga. Sa iyo po nanggagaling ang mga biyaya na natatanggap po namin. Lalong higit ang buhay na ito na pinahihiram mo po. Gamitin mo po, Panginoon, ang buhay namin sa isang makabuluhang bagay habang kami ay patuloy na nag-aantay sa iyong pagbabalik. Bigyan mo kami ng isang tapat na puso. Bigyan mo kami isang malinis na puso, Panginoon, sapagkat mapalad ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Lord, makita ka namin sa umagang ito. Maranasan ka namin ang revival, maranasan po namin sa bawat pamilya namin. Lord Jesus, sa aming spiritual na kalagayan. Lord, sino man po ang nanghihina, dalangin namin ang kalakasan, katagumpayan sa pangalan ni Jesucristo ay kanyang maranasan sa tuwing siya'y magtitiwala at patuloy na magbabalik loob sa iyo. Salamat sa mga salita mo, patuloy na hawakan mo po Panginoon ang iyong abang lingkod at ang pangalan mo lamang ang siyang maitanghal at maparangalan. Dear Holy Spirit, ikaw ang magturo po sa amin. Ikaw magbigay sa amin ng kaliwanagan. Samahan mo po kami sa pag-aaral na ito. Salamat Panginoong Diyos. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang paksa po na ibinigay po sa atin ng ating Pastora Sol. Ang title po ng mensahe po sa umagang ito ay Grace on Top of Grace. Ulitin ko po ang title po na ating pag-aaralan sa maikling minuto, oras na aking pagbabahagi. Ang title na ating pagbubulay-bulayan po is Grace on Top of Grace. Sa aking pong kahulugan at pangunawa, ang ibig sabihin po sa akin ng grace on top of grace, ito po ay nag-uumapaw na biyaya. Sukdulang biyaya. Hindi po tayo deserve na tumanggap ng mga biyaya na galing sa Panginoong Diyos, ngunit tayo po ay binigyan niya ng karapatan na tumanggap ng mga biyayang ito. Sabi nga, hindi po tayo deserve ma-save sapagkat tayo po ay likas na makasalanan. Hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon dahil tayo po ay maruming basahan sa kanyang harapan. Pero dahil sa kanyang sukdulang biyaya, ipinagkaloob niya po ang kasaganahan sa ating mga buhay. Ang biyaya, grace on top of grace, nag-uumapaw na biyaya mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John chapter 1 verse 16, sa kasaganahan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Amen. Napakaganda po ng tekstong ito. Sa John chapter 1 verse 16, sa kasaganahan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ituloy po natin sa verse 17, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni
Kristo Jesus. Napakaganda po na pag-aralan natin yung grace, yung mercy ng Panginoon, yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo upang sino mang sumampalataya po sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kung tayo po ay hindi nakakilala sa Panginoon, masalimuot po ang kalagayan po natin. Kung hindi po tayo nagkaroon ng koneksyon sa Panginoon, ewan ko na lamang po kung ano po ang sitwasyon ng buhay po natin. Naisip po ba natin na kung hindi po natin natagpuan ng Panginoon, hindi po natin siya totoong tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas, masalimuot po ang ating kalagayan po. Ngunit salamat po. Ang biyaya ay isang paksang laging tinatalakay po sa Bible at sukdulang nahayag sa bagong tipan sa pagdating ni Yesu Kristo po. Sabi nga po, ang Panginoon Yesu Kristo ang katuparan ng mga propesiya po na ang Panginoong Yesus po ang siyang magiging daan upang ang tao ay muling manumbalik sa Diyos. Sabi nga po sa salita niya sa John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa pamamagitan ko." Kaya salamat po sa ating Panginoon na binasa po natin sa John chapter 1 verse 17, ang original po na nasalin po sa salitang Griego sa Bagong Tipan na ang biyaya daw po ay sa Hebrew word ay charis. O di ko po alam kung paano po ito i-pronounce ng maayos. Sa Hebrew word daw po ng biyaya ay charis. Ang nangangahulugang pabor, pagpapala, at kagandahang loob. Ulitin ko po, sa Hebrew word po, ang biyaya po ay pinaliwanag sa salitang charis na ang kahulugan ay pabor, pagpapala, at kagandahang loob. Amen po. Favor. Yung favor. Na-experience po ba natin yung favor ng God? Hindi po tayo karapat-dapat tumanggap ng blessings, pero dahil favor sa iyo yan ng Panginoon, kaya po, deserve ang Lord na tumanggap ng papuri at pasasalamat. Maging ako po na naririto po sa Quebec, hindi po ko deserve na tumanggap ng biyaya na kaloob niya. Ngunit favor po ng Panginoon, ako po ay pinadala niya rito. That all things work together for good for those who love God. Kaya po bilang kanyang mga anak, lagi po tayo sinusupresa ng Panginoon habang tayo sumusunod sa Kanya, sumusunod at sumusunod. Nais ko pong ulit ipaalala sa atin na ang susi po ng pagpapala ay pagsunod. Ito po ay grasya at habag ng Panginoon sa tuwing tayo sumusunod ng buong puso sa Panginoon. Tayo po ay Kanyang pagpapalain. Yung sukdulang biyaya na marireceive po natin, ito po ay talagang hindi natin lubos ma-imagine po na hindi tayo deserve tumanggap ng biyayang ito, pero dahil ang Panginoong Diyos po na nagbigay ng sukdulang biyaya, yung pabor, yung kagandahang loob niya na hindi po natin sukat maipaliwanag po. Kaya ang Panginoon po deserve na tumanggap ng papuri at pasasalamat po. Kaya nga po, wala pong mahirap sa Kanya, wala pong imposible sa Kanya. Kaya po, maaari nating ipagkaloob ang biyaya sa iba, ngunit kung ginagamit ang salitang biyaya sa koneksyon nito sa Diyos, may taglay itong makapangyarihang kahulugan. Ang biyaya ay ang desisyon ng Diyos na pagpalain tayo sa halip na sumpain na siyang nararapat sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Ito ay ang kanyang kagandaang loob sa mga hindi karapat-dapat. Imagine po, no, hindi po talaga tayo deserve tumanggap ng mga biyayang ito. Ang dapat po sa atin ay maparusahan dahil tayo po lumalayo sa Panginoong Diyos. Paulit-ulit na nagkakasala po. Ngunit salamat po sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos Ama. Gumawa po siya ng kaparaanan para tayo po ay kanyang pagpalain, magkaroon po tayo ng access doon sa langit.
Nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po'y ginawa niyang anak. Sabi niya nga po sa John 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So hindi po tayo deserve talaga na maligtas, pero dahil po sa pamamagitan po ni Kristo, siya po ang naging daan, siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Kaya po tayo ay makaparoroon sa Ama. Kaya salamat po sa sukdulang biyaya ng Panginoong Diyos na tayo po na sa halip kaparusahan ang ating ma-receive. Ngunit nung ipinadala ng Diyos Ama yung kanyang bugtong na anak, si Kristo, na sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kayo po ay may Biblia, pwede pong nating basahin o kung naka-flash po yan sa Efeso, sa TV o sa screen, pakibasa po natin ang Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So ulitin ko po, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya nga po, wala po tayong may pagmamalaki. Alisin po natin ang pagmamayabang, alisin po natin ang pagmamataas, sapagkat wala po tayong may pagmamalaki. Lahat ng meron po tayo na na-receive po natin, ito po'y galing sa Diyos na buhay. Favor niya, na ibigay niya po sa atin ito. Kaya po, nawa manatili sa puso po natin ang kapakumbabaan. Ang Panginoon po ang lagi nating itaas. Ang Panginoon po ang lagi nating papurihan sa mga biyaya na hindi po tayo karapat-dapat, ngunit ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Sabi niya, hindi po tayo naligtas sa mabubuting mga gawa. Although kailangan po natin gumawa ng mabuti sapagkat ito ay epekto na tayo po ay tagasunod ni Kristo. Pero hindi po dahil sa pamamagitan ng gawa kaya tayo ay naligtas. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Tanging ang Panginoon Kristo po ang siyang naging daan para tayo po ay maligtas. Kaya nga po sa topic na ito, yung grace on top of grace, na binanggit sa atin po, na yung biyaya ng Panginoong Diyos po, talaga pong sukdulan ng biyaya ng Panginoong Diyos, na makikita po natin na kung saan na hindi po tayo deserve tumanggap ng mga biyayang ito, pero dahil po sa kagandahang loob ng Panginoon Kristo, yung favor niya, yung blessings na sinasabi po roon na habang tayo ay nabubuhay, sabi niya sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya nga po, ang sarap isipin po yung sa mga salita niya po, na habang tayo ay nabubuhay, sinusundan tayo ng mga biyaya at pagpapala dahil tayo po ay kanyang mga anak. At bilang kanyang mga anak, tayo po ay dapat na sumunod, magpakumbaba, sumunod ng sumunod. Sapagkat sabi nga po, na lagi ko pong i-remind din sa aking sarili na ang susi ng pagpapala ay pagsunod. Unahin po natin lagi ang Panginoon. Unahin po natin lagi ang Panginoon. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lagi po natin ang kanyang kaharian. Unahin lagi po natin yung kanyang kalooban, sapagkat ito po ang makakabuti para sa atin. Kaya nga, sabi nga ay sa salita ulit ng Panginoong Diyos, sa binasa po natin, na hindi po sa pamamagitan ng gawa tayo po ay naligtas. Sabi nga po, higit pa sa awa ang kanyang ipinadama, dahil ipinagkaloob din niya ang kanyang biyaya ng kaligtasan maging sa ating mga kaaway. Meron po ba tayong kaaway? Sabi nga po, mahirap gawin yung love your enemies, pero ito yung kalooban ng Panginoon.
maging sa mga tao na kapaligid po sa atin. Sabi nga, itrato natin sila bilang ating mga kapatid, kaibigan. Dahil tayo po ay nakakilala sa Panginoon Kristo. Maging sa mga nagmamaneho, yung mga kasabayan po natin na mga tao na kung minsan tayo po ay nagagalit dahil hindi sila maayos magmaneho, bara-bara po sila. Ngunit itrato din po natin sila na sila po ay ating mga kaibigan, mga kapatid po. Dahil tayo po bilang kanyang mga anak, tagasunod ni Kristo, tayo po ay living testimony. Tayo po ay mga buhay na patotoo. Dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Basahin ko po sa Hebreo chapter 10 verse 4 hanggang 10. So, basahin po natin Hebreo chapter 10 verse 4 hanggang 10. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng kasalanan. Dahil diyan ang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo ibig sa dambana. Hindi mo ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinasabi ko, ako'y naririto, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninanais o kinalulugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito inihandog ayon sa kautusan, sa kanya idinugtong, ako'y naririto upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Kaya, thank God. Salamat po. Salamat sa pag-ibig ng Diyos, yung kanyang agape love. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa Hesus Kristo. Na sino mang sumampalataya po sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po tayo po ay mag-impok, tayo po ay mag-invest, tayo po ay magkaroon ng pag-iipon ng kayamanan doon sa langit. Yung hindi po kayang sirain po. Hindi po kayang sirain ng tanga. Mag-ipon po tayo ng mga kayamanan doon sa langit. Dahil ang buhay po natin, maikli lamang po. Ibigay na po natin yung ating buhay para sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya grace on top of grace. Lahat ng meron po sa atin, ito po'y galing sa Diyos. Galing po sa Kanya. Kaya nga po, samantalahin po natin ang biyaya at habag na nararanasan po natin na kaloob ni Kristo Jesus. Banggitin ko po uli ang sinasabi sa John chapter 1 verse 16, sa kasaganahan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Pagpapala din po na tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok at problema sapagkat ito po ay ikalalakas ng ating buhay espiritual, ikalalalim po ng ating pananampalataya po. Ipagpasalamat din po natin hindi lamang po mga material blessings, promotion sa trabaho, pinagpala tayo ng Lord kung tayo po ay nakapag-abroad at kumikita po ng mga masasabi po natin na malaking halaga at naipapadala po natin sa ating pamilya. Pagpasalamat din po natin sa Lord yung mga problema, sakit at karamdaman na nararanasan natin na ito po ay gagamitin niya upang tayo po ay lumakas at lalo pong lumalim ang relasyon sa Kanya. Magpakalalim po tayo sa harapan ng Panginoon. Maging rooted and grounded tayo ng salita ng Diyos. Kagaya nga po laging binabanggit ni Pastor Rasol, ni Nana Leonie, maging rooted and grounded ng salita. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon sapagkat ito po ang totoong tagumpay. Kung meron po tayong totoong relasyon sa harapan ng Panginoon.
masasabi po natin na tayo po'y successful. Meron po tayong personal relationship sa Panginoon. Sabi niya po, nasa Panginoon na ang lahat ng ating kakailanganin. Siya po ang great provider, siya po ang ating great healer, siya po ang Prince of Peace, magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Yung hinahangad po nating peace of mind, ibibigay po sa atin ng Panginoon Kristo. Kaya po patuloy tayong lumapit, patuloy tayong manikluhod sa harapan ng Panginoon na ang kasaganahan ng kanyang biyaya ay natanggap na po natin mula nung tayo po ay nakakilala sa Panginoong Kristo, lalong higit po yung assurance of salvation na tayo po ay saved by grace. We are saved by grace. Salamat po sa Panginoon na ang paksang ito ay magbibigay po sa atin ng malalim na nakahulugan na wala po tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Dahil sa kanyang sukdulang biyaya, tayo po inaligtas. Kaya po bilang pasasalamat sa Panginoon, gamitin po natin ang ating buhay para sa kanyang kapurihan. Maglingkod po tayo ng buong puso na may kapakumbabaan at magpasakop po tayo sa Panginoon, magpasakop po tayo sa ating pastor, sa mga leader, life group na nag-handle po sa atin. Dahil only by His grace kaya tayo nakakatayo, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya at habag. Dahil sa kanyang biyaya at habag. Salamat po, papuri at pasasalamat po sa Panginoong Diyos na buhay. Glory to God. Amen po. Banggitin ko ulit po ang aking teksto po sa John chapter 1 verse 16. Sa kasaganahan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Kaya po, pagpalain po tayo ng Panginoon, patuloy po tayong maglingkod, patuloy po tayong sumunod, patuloy po tayong magpasakop sa kanyang kapangyarihan, magpabago sa harapan ng Panginoon. Yung transformation na sinasabi po sa Romans chapter 12 verse 1 and 2 na wag na po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na po tayo ng kaisipan upang mapatid po natin ang kalooban ng Diyos. Wag po tayong makiayon sa mga uso po ngayon. Alam po natin na malapit na pong dumating ang Panginoon. Hindi po ito pananakot po, kundi ito po yung reminder sa ating lahat na tayo po yung maging seryoso na po bilang mga mananampalataya. Kaya salamat po sa habag at awa ng Panginoong Diyos. Tayo po ay ginawa niyang anak nung tayo po ay tinumanggap ng buong puso. Totoong pagtanggap sa Panginoon Kristo, buong puso na tinanggap natin ng Panginoon Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya glory to God, ako po'y mananalangin sa pagwakas na aking pagbabahagi. Lord, salamat sa mga biyaya na na-receive po namin galing sa iyo, lalong higit ang aming kalusugan. Salamat sa habag at awa mo kami nakakatayo, nagpapatuloy, naglilingkod, at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, basagin mo kami, baguhin mo po kami, at patuloy na inaanayahan po namin ng banal mong Espiritu na patuloy na pagharian kami, lumalim ang aming buhay espiritual. Lord, na lahat ng mga nangyayari sa amin, whether it is good or bad, ito po ay kalooban mo at pinagpapasalamat po namin. Maging sa mga pagsubok at problema na nararanasan po namin, biyaya mo po ito at pagpapala sapagkat sa pamamagitan ng mga problema at pagsubok na nararanasan namin, Lord, lalo ka naming nakikilala, lalo naming nakikilala na ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran namin ay dakila. Salamat Lord sa biyaya at habag mo Panginoon sa pagpapala na marireceive po namin habang kami ay naglilingkod maging sa mga pagsubok at problema na nararanasan namin. Pinagpapasalamat din po namin ito. We give you glory, we give you praise. Pagpalain mo ang lahat ng bumubuo sa LCM, ang pastorasol po namin ng kanyang buong pamilya, ang grupo ng mga katatayan, kabataan, nanay, maging mga kids, Panginoon, Lord God, ang pamilya po namin, pagpalain mo po at iparanas mo, Lord God, ang patuloy na habag at awa mo sa amin. Lord, gamitin mo ang buhay namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagalingin mo po ang lahat ng mga sakit at karamdaman. Lord, at hayaan mo Lord, na patuloy kami ay maging mapagbantay, maging matatag ang pananampalataya namin, sapagkat hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Thank you Lord, purihin ka, sambahin ka, in Jesus' name, amen and amen.